Umonti raw ang mga Pilipinong nasa ilalim ng poverty line o yung naghihirap ayon mismo kay Pangulong Aquino. Pero daing ng marami, lalo't walang anunsyong wage hike, kulang daw talaga ang kanilang sweldo. Sa Metro Manila na nga, sapat ba ang 466 peso na minimum wage? Ang kwento ng isang gwardyang mas mababa pa sa minimum ang arawang sahod sa report ng saksising si Dano Tingkungko. Wala mang ibinidang aumento sa sahod, iba namang good news daw ang inanunsyo ni Pangulong Aquino na mag-ikot kanina sa 3 pabrika sa Biñan, Laguna kung saan nagte-train ang mga scholar ng TESDA. Aniya, bumaba ng 3 percentage points ang bilang ng mga Pilipinong nasa ilalim ng poverty line sa kalahati ng 2013 kumpara noong 2012. Baka mayroon nga pong nagtatanong, hindi ba't napakaliit ng 3 percentage points yan? Ang sagot po natin, ang katumbas ng 3 percentage points ay higit kumulang nasa 2,500,000 mga Pilipino na naiangat lampas ng poverty line. Pero anong araw ba ang 2.5 million kumpara sa dami ng mga Pilipinong hanggang ngayon hirap pa rin sa araw-araw kahit masigasig na kumakayod? Ang gwardyang si Romeo, kahit 15 taon na sa serbisyo, 3,000 lang ay itinaas sa 6,000 pesos na sweldong naiuwi mula ng unang pumasok. Kung hahatiin sa 30 araw, lalabas na 300 pesos lang ang arawan niyang sweldo. Malayo kung tutusin sa 466 pesos na daily minimum wage ngayon sa NCR. Kaya usisa ako, paano niya pinagkakasya ang sweldo para sa asawa at 4 na anak? 9,000 minus 1,500. Bahay ilaw minus tubig 1,500 minus padala sa pamilya 1,000 minus ito 5,000 ang personal budget sa isang buwan divided by 30. Ito yung arawang budget po ninyo, 166 minus 64 pesos pamasahe papunta pauwi minus pagkain 100 isang araw, 2 piso. Di pa kasama sa kwenta ang pampaaral sa mga anak, pati gastos sa ospital at gamot pag may nagkasakit. Kaya madalas daw, 5-6 ang takbuhan niya. pag wala ko pos na nangungutang ako. Pag nagsahod o bali babayaran, ganun pa rin, utang na ganun. Parang paikot-ikot. In terms of yung social cost sa pamilya, ramdam na ramdam siya in terms of additional workload para sa magulang, less time para sa pagpapaalaga ng mga bata, additional problems din sa mga bata kung kulang yung pagkain sa kanila, magkakasakit sila. Di nga raw malayong sa patalim kumapit ang marami, lalo't sabi ng Ibon Foundation, humigit kumulang 1,000 pesos kada araw ang kailangan ng isang pamilya para mamuhay ng disente. Sagot sana rito ang aumento sa sahod gaya ng 125 peso across the board wage hike na inihihirit ng labor groups. Nakabinbin pa ito sa Kamara at tinututulan ng Employers Confederation of the Philippines dahil mapipilitan daw ang mga negosyanteng magbukas sa mga bansang mas bababa ang sweldo. Katwirang para sa Ibon Foundation ay di raw katanggap-tanggap. Halimbawa, kung may 125 peso wage hike na, ano raw ba ang mahigit 1 trillion pesos na matitira sa kita ng mga kumpanyang may 20 empleyado o higit pa kung halos 150 billion pesos ang mapapawas para sa aumento? Hindi tataas sa 11% bawas lamang sa tubo ng mga kumpanya kung magbigay sila ng 125 peso across the board should increase. So kayang-kaya nila. Yung dagdag na kita ng mga manggagawa, gagastos nila yan sa local economy at sa informal economy. Makikinabang dyan yung mga sari-sari store, mga maliit na tindahan, yung mga tricycle driver. Ako si Dano Tingkungko, ang inyong saksi.